Isipin mo ang eksena. Uminit ang tensyon sa dagat timog China at nagkaputukan sa pagitan ng US at China. Isang sinunggutian drone mothership ang lumipad at nagpakawala ng 12-12 ng mapanganib na UAVs na mabilis na tumungo sa isang base militar ng US sa unang island chain. Tumunog ang air raid sirena sa base at agad kumilos ang US Air Defense Forces. Pero sa halip na mapuno ng mga anti-drone missiles at putukan ng himpapawid, nagpalipad lang ang base ng ilan sa sarili nitong mga UAV. Mukhang hindi sapat ang ganitong tugon. Paano makakalaban ng ilang drone na ito ang napakalaking paparating na swarm ng mga drone? Pero habang papalapit ang mga drone ng US sa swarm, nagsimulang magbagsakan mula sa himpapawid ang mga drone ng China. Hindi na gumagana at tuluyang naging walang silbi. Nagulat ang mga komandante ng China. Natalo ang kanilang swarm at napanood na lang nila habang lumilipad ang US guided missile patungo sa mabilis umatras na Jutian. Parang science fiction ang dating. Pero totoo ito. Matagumpay na nasubukan at kasalukuyang i-deploy ng US ang isang bagong anti-drone system na literal na kayang pabagsakin ang mga drone ng kalaban mula sa himpapawid nang hindi nagpapaputok ng kahit isang bala o binabangga ang mga ito. Ang Coyote Block 3NK. Narito ang detalye tungkol sa makabagong sandatang ito at kung paano ito pwedeng maging mapagpasyang sandata sa sagupaan ng US laban sa China, Rusya o Iran. Ipinakitang footage mula sa mga pagsubok ng US Army sa Yuma Proving Ground sa Arizona noong unang bahagi ng 2026 na ang Coyote Block 3NK na ang ibig sabihin ay non-kinetic ay pinapabagsak ng isang grupo ng mga drone mula sa himpapawid. Ang mga pagsubok na ito na kilala bilang LO, Slow, Small, Unmanned Aircraft, Integrated Defeat System o LIDS ay isinagawa upang mapatunayan ang pinakabagong bersyon ng Coyote sa ilalim ng matinding pag-atake ng maraming drone. Humigit kumulang 10 drone ang lumalapit mula sa iba't ibang direksyon upang subukan ang Q-band radio frequency sensor ng sumusuportang radar at ang kakayahan nitong subaybayan ng mga ito, pati na rin ang kakayahan ng Coyote na mag-lock on, gumawa ng desisyon at umatake. At based sa mga footage na ibinigay ng tagagawa na si Raytheon, naging matagumpay ang mga pagsubok. Sa footage, basta bumabagsak mula sa langit ang mga drone kapag lumalapit sa Coyote. Walang nakatakas. Pagkatapos, ang pinakamatamis na bahagi, matapos magampanan ng misyon nito, ginagabayan ng Coyote papunta sa isang malaking lambat kung saan maaari itong makuha ng buo at magamit muli. Ipinapakita ng mga pagsubok na malamang handa ng gamitin ng mga Coyote Block 3NK drone kung hindi pa ginagamit na yon. Bungayon ng prosesong sinimulan 5 taon na ang nakalipas. Noong Pebrero, 2021, inanunsyo ng kagawaran ng depensa ng US na tinawag kamakailan ni Pangulong Donald Trump na Department of War na iginawad nila sa Raytheon ang kontratang $33 milyong para sa pagbuo ng Coyote Block 3 na may autonomous strike capability. Ang kontrata para suportahan ang Future Advanced Strike o FAST initiative ng Navy ay kinabibilangan ng paggawa para makamit ang operational launch capability mula sa mga unmanned surface at underwater vessels, USVs at UUVs. At inaasahang matatapos ito sa Pebrero 2024. Malaking progreso ang malinaw na nagawa dahil noong Abril 2022, inanunsyo ng Department of Defense ang isang $10 milyong na pagbabago sa kontrata. Partikular para i-disenyo, buuin at i-integrate ang Coyote Block 3 launch tube assembly sa isang UUV. Inatasan din ng kontrata si Raytheon na bumili at ihatid ang mga air system para sa UUV demonstration at magbigay ng systems engineering, integration at test support para sa high-volume long-range precision strike. Mula sa USVs at fires, HVLRPF. Inatasan din si Raytheon na magbigay ng field support personnel, test readiness, safety coordination at program management, at opsyonal na integration ng government-furnished equipment para sa forward payloads at mga pagsusuri. Lahat ng yon ay inasahan sa pagkatapos ng Nobyembre 2023. Noong Mayo 2023, nakatanggap si Raytheon ng cost plus fixed fee contract na hanggang $147 milyong para tapusin ang mga modipikasyong ito. Inaasahan na ngayong matatapos ang trabaho pagsapit ng Pasko 2024. Ngayon, sa mga footage mula sa pinakabagong pagsubok, ipinakita ang mga Coyote na pinapaputok mula sa mga ground-based launcher.
Malalaman pa natin ang tungkol dyan maya-maya. Kaya hindi pa malinaw kung nasubukan na o na-deploy na ang mga ito sa USVs o UUVs ng Navy. Mahalaga ang timing at tagumpay ng bagong pagsubok na ito, hindi lang para sa militar, kundi pati kay Trump at sa mga shareholder ng RTX Corp, holding company ng Raytheon. Noong Enero 2026, naglabas si Trump ng executive order na maghihigpit sa dividends at stock buybacks ng US defense contractor maliban kung mapapabuti nilang performance sa paghahatid. Inanunsyo ng Pentagon ang malawakang pagsusuri sa performance ng mga contractor nito, kabilang ang RTX Corp bilang pangunahing tinututukan. Ang kumpanya at iba pang malalaking defense firm tulad ng Lockheed Martin at Northrop Grumman ay pinipilit pataasin ang produksyon ng armas habang pinapanatili ang mataas na kita ng mga investor nitong mga nakaraang taon. Maaring bumaba ng halos 1% ang presyo ng shares ng RTX sa mga linggo matapos ang anunsyo ni Trump. Pero tumaas ito ng mahigit 60% kumpara nung 1 taon at 100 at 75% kumpara 5 taon nang nakalipas. Kaya, ang matagumpay na paghahatid ng Coyote Block 3 NK, kahit na mahigit 1 taon nang lampas sa inaasahang petsa ng delivery ang mga test na ito, ay makakatulong ng malaki para mapawi ang iba pang mga kamakailang high-profile na pagkaantala ng delivery ng Raytheon. Gamit ang AGM-154C Joint Standoff Glide Bombs at SM-6 missiles. Dapat masiyahan dito si Trump at mga investor, lalo na dahil sa potensyal militar nito. Ito ay dahil ang Coyote 3 ay natatanging sandata. May mga kakayahan at gamit na nagtatangi rito sa iba sa klase nito. Espesyalidad namin sa The Military Show ang pagpapakita ng pinaka-interesante at importanteng bagong sistema ng sandata, pati ng makabago at malalim na pag-uulat ng pinakabagong kaganapan sa militar sa mga pangunahing hotspot sa mundo. Kaya, mag-subscribe sa channel para sa mga eksklusibong balita tungkol sa tunay na nangyayari sa pandaigdigang usaping militar. Ngayon, gaya ng pangalan, ang Coyote Block 3 ay ikatlong bersyon ng Coyote platform. Ang Coyote Block 1 at Block 2 ay nagamit na ng militar ng Estados Unidos, patunay ng mataas na tiwala sa platform na ito. Ang orihinal na Block 1 ay produkto ng espesipikasyon noong 2004 mula sa US Navy Office of Naval Research o ONR para sa isang Sonochute Launch Unmanned Aerial Vehicle o SLUAV. Isang expendable na sasakyan na inilalagay at inilulunsad mula sa Airborne Sonobuoy Dispenser na layuning bigyan ng eroplanong P-3C Orion Patrol ng kakayahan sa malayong surveillance. Ang Advanced Ceramics Research Incorporated, na kalaunan ay nakuha ng Raytheon, ang nabigyan ng kontrata at naghatid ng Coyote na unang lumipad noong 2007. Ang Coyote ay nakaimpake sa canister na pwedeng ilunsad mula sa barko gamit ang sonobuoy dispensers o mula sa lupa gamit ang pneumatic tube launcher. Pagkalabas ng canister sa dispenser, lalabas ang parachute at hiilahin ang canister palayo sa airframe. Pagkatapos, inilalabas ang 2 pares ng pakpak, kambal na patayong buntot, at mga propeller blade ng UAV. Paanda rin ng maliit na electric motor at isasagawa ng autopilot ang pull-up maneuver. Ang Coyote ay may GPS-based navigation system para sa automatikong paglipad ng mga misyon. Pero pwede rin kontrolin gamit ang line of sight data link. Bagamat pangunahing gamit ito ay para sa ISR, pwede rin itong lagyan ng kinetic warhead at gawing loitering munition. Bukod pa rito, matagumpay na naipakita ng Raytheon ang kakayahan ng Coyote sa swarming bilang bahagi ng low-cost UAV swarming technology ng ONR o LOCUST program, kung saan sabay-sabay na gumagana ng autonomo bilang isang koponan ang ilang UAV. At ang kakayahang yon ay umabot din sa Block 2 at Block 3 na mga variant. Dagdag pa, ang mga nasa US Navy at ONR na nag-iisip ng pangalan para sa mga programang ito ay hindi nabibigyan ng sapat na kredito. Ang LOCUST bilang pangalan para sa isang drone swarm, kung saan ang acronym ay eksaktong tumutugma sa salita, ay napakagaling na gawa ng Departamento ng Pagtatalaga ng Pangalan. Pero kahit na ganon, habang ang kakayahan ng Coyote na magsama-sama bilang swarm ay ginawa itong kandidato para sa LOCUST program, ang medyo mabagal nitong bilis ay naglagay dito sa kaunting disbentahe, lalo na kapag kailangan ng mabilis na pag-engage sa matutuling paparating na kalabang drone. May habang 3 talampakan, halos 5 talampakang wingspan at 13 librang bigat ng walang warhead. Ito ang tamang sukat para sa UAV na inilulunsad mula canister. Ang taas nitong 30,000 talampakan at 8 pumilyang saklaw
ay ginagawang kapaki-pakinabang para sa ISR sa madalawak na lugar. Gayunpaman, ang top speed nitong 80 mph at cruising speed na 63 mph ay hindi sapat para makipagsabayan halimbawa sa isang Russian Geron drone. Gayunpaman, ang Coyote Block 1 o mas tamang sabihin ang na-upgrade na Block 1B ay naging pangunahing bahagi ng Howler CUAS system ng US Army na gumagana na mula pa noong 2019. Bumili ang Army ng libo-libo nito para gamitin sa kanilang Mobile Low, Slow, Small Unmanned Aircraft Integrated Defeat System o MLIDS at Fixed Site Low, Slow, Small Unmanned Aircraft Integrated Defeat System o FSLIDS. At nagsimulang gamitin din ng US Marine Corps ang Block 1B bilang bahagi ng kanilang Ground-Based Air Defense o GBAD Counter-UAV Defense System noong 2018. Gayunpaman, sa ngayon, walang duda na naimpluwensyahan din ng mga karanasan mula sa digmaan sa Ukraine, nag-develop ang Raytheon ng isang jet-powered na bersyon na tinatawag na Coyote Block 2. Di tulad ng orihinal na para sa ISR missions at loitering munition, ang Block 2 ay interceptor drone na nagsisilbing anti-drone surface-to-air guided missile. Rocket-assisted ang launch nito at maliit na turbojet engine ang nagpapaandar habang nasa ere. Imbes na flip-out wings, may strake sa katawan at 4 na flip-out fins para sa pag-angat at liksi. Ang tungsten fragmentation warhead ay ginawa para labanan ang malilit na drone at kaya nitong abutin hanggang 9 na milya. May kakayahan itong umatake muli kung makaiwas ang target sa unang pagsubok. Bukod dito, sa 345 milya kada oras, sapat ang bilis nito para salubungin karamihan sa malalaking paparating na drone. Dahil dito, in-upgrade ng US Army ang kanilang Howler, MLIDS, at FSLIDS na mga sistema para gumamit ng Block 2 at Block 3 ng mga Coyote. Noong Disyembre 2023, inihayag ng hukbong katihan ang plano nitong bumili ng 6,000 Block 2 at 700 Block 3S. Kasama ang 200 at 52 fixed launcher, 52 mobile launcher, 100 at 18 fixed Ku-band radar, at 33 mobile radar. Nakakontrata rin ng Raytheon para magbigay ng suporta sa pagpapanatili at pakukumpuni ng hindi bababa sa 15 Coyote system kapwa sa US at sa mga hindi tinukoy na lugar sa ibang bansa. Ang kasalukuyang MLIDS na configuration ay binubuo ng isang 4x4 M8V na mine-resistant na sasakyan na may turret na may 2 Coyote launcher at isang 30mm XM914 na automatic cannon. May electro-optical sensor ang turret para tukuyin at subaybayan ang mga drone at mass-mounted Ku-band radar para gabayan ang mga Coyote. Ang kumpletong MLIDS system ay may kasamang pangalawang M8V na sasakyan na may dagdag na mga sensor at kakayahan sa electronic warfare. Ang FSLIDS ay isang 2 bahaging palletized system. Ang unang pallet ay may 4-round Coyote launcher at sensor array, habang ang pangalawa ay Ku-band radar. Ang Ku-band Radio Frequency System o KU-RFS radar ay mas malaki at mas may kakayahan kaysa sa Q720 radar na ginagamit sa MLIDS configuration. Bagamat pareho ang software at arkitektura, ang Q720 quadrant arrays ay isang kapat lang ng laki ng QRFS arrays, kaya mas maliit at akma para sa mobile na gamit. Bukod sa gamit nito sa lupa para sa hukbong katihan, ginagamit pa rin ang orihinal na misyon ng Coyote 2 na depensa laban sa drone sa dagat. Noong Marso 2025 inihayag ng US Navy ang planong lagyan ng Coyote Block 2 ang ilang Alibert-class destroyer pati Roadrunner M ng Andaril, isang makabagong interceptor drone na may malaking potensyal. Dapat nitong bigyan ng mga barko ng mas matipid na depensa laban sa low at medium performance na attack drone kaysa sa full-size surface-to-air missile. Ang Block 2 ay nagkakahalaga ng $100,000 bawat isa, maliit na bahagi ng presyo ng lahat ng surface-to-air missile ng US Navy. Kung ikukumpara, noong 2020 ang SM-3 Block 2A ng hukbong dagat ay nagkakahalaga ng higit sa $36 na milyong bawat isa, habang ang bersyong Block 1B ay halos $12 milyong ang halaga. Ang SM-6 ay nagkakahalaga ng $4.3 milyong. Ang SM-2 ay nagkakahalaga ng pagitan ng $1.2 at $2.3 milyong, depende sa variant. At ang Evolved Sea Sparrow Missile o ESSM ay nagkakahalaga ng humigit kumulang $1.8 milyong. Kahit ang pinakamurang sandata sa arsenal ng hukbong dagat, ang Rolling Airframe Missile o RAM, ay nagkakahalaga ng humigit kumulang $500,000.
Habang hindi malinaw kung magkano ang halaga ng Coyote Block 3 ang presyong $100,000, ay ginagawang mas matipid ang Block 2 kumpara sa mga missile laban sa Iranian Shahed, 136, at sa hango nitong Russian Geran 2 drones, na nakakahalaga ng mula 20,000 hanggang $80,000 bawat isa. Ang mas bagong jet-powered na Geran 3 ay nagkakahalaga ng 100,000 hanggang $150,000. Kaya ang Coyote ay halos kapantay na panlaban pagdating sa presyo. Gayunpaman, malaki pa rin ang diferensya ng presyo sa loitering munitions ng Tsina. Ang gasolina-powered na Delta Wing Feilong 300D ay nagkakahalaga ng halos 10,000 bawat isa, habang ang Shenzhen Skywing na halos kapareho ng Switchblade 300 or 600 ng US ay nagkakahalaga ng humigit kumulang $13,000 bawat isa. Di pa kasama rito ang warhead at ground control system. Ang mas advanced at smart-guided na Sunflower 200 ay mas mahal dahil sa sopistikadong guidance, pero mas mababa pa rin ito kaysa $100,000. Bagamat matagumpay na naharang ng Coyote Block 2 ang isang drone at naiwasan ang gastos ng pinsala, 5 hanggang 10 ulit pa rin ang diferensya ng presyo ng interceptor kumpara sa target. Dito papasok ang Block 3NK na posibleng magdala ng malaking pagbabago, lalo na laban sa mga drone swarm mula sa Jutian drone mothership o mga launcher ng China sa magagaan nilang sasakyan. Maraming detalye ang classified, pero ayon sa available na footage, kapareho ng Block 1 ang disenyo ng pakpak ng Block 3NK. Ngunit inilulunsad ito gamit ang rocket boosters at mas malaki kaysa original. Hindi pa binubunyag ng Raytheon kung anong non-kinetic na paraan ang gamit ng Block 3 para pabagsakin ang mga drone na nawawalan ng silbi at bumabagsak sa lupa o dagat. Dahil dito, marami ang nag-isip kung gumagamit ito ng High Power Microwave o HPM warhead o Electronic Warfare Suite para sirain ang mga target nito. Ang una ay gumagana sa pamamagitan ng pagpapakawala ng nakatutok na bugso ng electromagnetic energy na nagpapadala ng mataas na boltahe ng kuryente sa mga circuit ng target, katulad ng kung paano gumagana ang taser. At agad nitong sinusunog ang mga ito, kaya bumabagsak ang drone mula sa himpapawid. Ang huli ay simpleng tumatanggap ng drone signal. Sa mga huling pagsubok, ang mga drone ay biglang bumabagsak mula sa himpapawid nang walang banggaan, liwanag o pagkabiyak. Iyan ay palatandaan ng electromagnetic o electronic na pagpapatigil, hindi ng proximity warhead na siyang susunod na posibleng opsyon. Ang Block 3 ay may dalawang malakas na benepisyo laban sa mga swarm. Una, ang kakayahan nitong pabagsakin ng maraming drone ay nagpapantay o maaring pabaliktarin ang cost-effectiveness equation. Sa mga sitwasyon kung saan maaring bumagsak ang mga napabagsak na drone sa mga mataong lugar, critical na infrastruktura o posisyon ng mga kakamping tropa, ang katotohanang hindi sila sumasabog kapag tinamaan ay dapat makatulong upang mabawasan ang hindi inaasahang pinsala. Ayon sa ebidensya sa Ukraine, ang mga debris mula sa mga napabagsak na drone ay maaring kasing mapanira ng direktang tama. Pangalawa, maaari itong makuha muli at magamit ulit. Mula sa pananaw ng isang commander sa labanan, ang isang nare-recover na non-kinetic interceptor ay nagbabago kung paano mapapabilis o mapapabagal ng isang depensadong unit ang kanilang mga engkwentro. Imbes na magpaputok ng misil kada drone hanggang maubos ang launcher, pwedeng ilagay ang loitering effector sa posibleng ruta ng kalaban, i-cue ng radar, guluhin o lumpuhin ang maraming banta, at bumalik agad para mag-reload. Ipinakita rin ng Raytheon ang mga bagong upgrade na nagpapabilis ng paglulunsad, nagpapalawak ng saklaw, at nagpapabuti ng performance sa mataas na attitude ng Coyote para makasabay sa mas mabibigat na UAV na may mas malalaking karga at mas mahahabang flight profile. Ayon sa kumpanya, nabawasan ng 50% ang recovery time para agad makabalik sa paglipad ang 3NK. Kung magawa rin ito sa aktual na operasyon, magdudulot ito ng mas matibay at tuloy-tuloy na depensa laban sa sunod-sunod na pag-atake. Bukod dito, pwedeng maging node ang Block 3 sa Forward Area Air Defense Command and Control Network. Tulad ng nabanggit, kaya rin itong mag-network sa ibang Coyote at otomatikong magbahagi ng targets at magdesisyon kung paano ito harapin sa pinaka-epektibong paraan kahit walang tao na nag-operate. Kayang i-configure ang attack field para sabay-sabay harapin ang maraming paparating na target. Kung susumahin, ang Coyote ay pwedeng mag-loiter at umatake sa gastos lang ng gasolina at baterya nang hindi nasisira ang airframe at sensor suite sa bawat engkwentro. Kahit bago pang mga bagong matagumpay na pagsubok,
Malinaw na interesado na ang Army sa potensyal ng Coyote system. Noong Oktubre 2025, inanunsyo ng kagawaran ng digmaan ng US ang kontratang halos $5 bilyong para sa mga Coyote Interceptor na may delivery hanggang 2033. Sa puntong ito, nagbibigay ng natatanging benepisyo ang Block 3NK. Ang mga counter-UAS directed energy weapons at HPM platform ng Raytheon ay dinisenyo upang pahintuin ang mga drone gamit ang electromagnetic pulses na katulad ng epekto ng non-kinetic payload ng Block 3NK. Gayunpaman, nakamount na sistema ito, hindi interceptor drone. Ang DEM-SHORAD ng US Army o Directed Energy Mobile Short Range Air Defense ay gumagamit ng laser at HPM tech para pabagsakin ang mga drone ng walang warhead. Ngunit di rin ito kayang magpalipad-palipad tulad ng Block 3NK. Dumarami rin ang mga interceptor drone na dinedevelop sa at para sa Ukraine. Ngunit karamihan sa mga ito ay purong kinetic. Pinabagsak ang mga drone sa pamamagitan ng pagsalpok sa mga ito o kaya ay may kasamang sumasabog na warheads. Karamihan dito ay hindi kaya mag-loiter at hindi rin magagamit muli. Ang laser-based system na tulad ng Dragonfire ng UK ay kayang pabagsakin ng drones sa halagang $10 bawat putok. Ngunit nakabase ito sa lupa at limitado ang abot at taas kumpara sa Block 3NK. Panoorin ang aming video tungkol sa Dragonfire para malaman ang tungkol sa bagong sistemang ito. Dahil aktibong gumagawa ng drone swarm tech ang Tsina, Rusya, Iran at Hilagang Korea, maaring ang Coyote Block 3NK ang pinakamabisang panggulo sa kanilang mga plano. Matalino at tipid na paraan para sabay na harapin ang maraming drone at bumalik para umulit. Dahil mukhang malawakan nang ginagamit ang Roadrunner M ni Anduril at iba pang anti-drone system, mas tututukan namin ang mga kaganapan dito. Kaya siguraduhin nakasubscribe ka sa channel para laging updated. Salamat sa panonood.